Good morning po sa bawat isa. Yan, Sabihin nga po uli natin, mahalaga ka. Yan. So, kamusta po ang bawat isa? Okay naman? Okay naman sa biyaya ni Lord. Okay, so it's been a while na makatayo po dito sa harapan, kaya medyo naninibago po ako. Dahil medyo matagal-tagal na po since my last preaching. I think 2 years ago, doon pa po tayo sa Meshia. So medyo matagal-tagal na po, kaya medyo naninibago po ako. And according to Pastor Vic, first time daw na may magtuturo dito ng Sunday service. Kaya lalo po akong kinabahan. Ay, nanginginig po. Okay, so sana po mga kapatid ay makapag-iwan ako sa inyo today ng mga spiritual gems na sa tulong ng Panginoon ay ma-enlighten po tayong lahat ng salita niya. So, hingiin ko po ang inyong attention at mga tenga saglit dahil we all know na ito po ay Word of God. Amen po? Dahil kung ito po ay salita ko lang, okay na, uwi na tayo. No? Okay po, so since ito po ay Word of God, sabay-sabay po nating i-absorb. Okay, aral po tayo, mga kapatid. Ang ating pong text for today ay manggagaling po sa Acts chapter 8, verses 26 to 40. So medyo mahaba-haba po. And just to give you a bit of background, mga kapatid, parang ilalagay ko po kayo dun agad sa context ng Acts chapter 8, verse 26 to 40. Meron po ditong isang Ethiopian eunuch na nakaranas po ng matamis na kaligtasan galing sa ating Panginoon. Ang eunuch po, ay isang important official ng hari during their time. Mga high class po yan. Importante po ang eunuch dahil sila po yung in charge sa lahat ng treasury, sa lahat ng kayamanan. At ang Panginoon po ay kumilos sa buhay ng eunuch na ito in a very special way. So, very personal, very intimate. At makikita natin today on our passage kung paano ang pagkakatahi-tahi ng Diyos sa kanyang salvation story. Okay, ang pagkilos po ng Diyos dito sa buhay ng Ethiopian eunuch na ito, na very intimate, very special, ay sa pamamagitan po ni Deacon Philip. Okay, makikita natin dyan ang divine direction kay Philip. Nasabi ko pong divine dahil ang nag-instruct po sa kanya mismo ay angel, at pangalawang instruction ay galing po sa Spirit of God mismo. Kaya po nasabi natin na divine. At nasabi ko rin po na intimate at very special ang kanyang naging salvation dahil makikita po natin, babasahin natin na very straight, parang door-to-door delivery. Diba? Sa mga parcel, ganyan eh. Ikaw yung mismong hinahanap, pangalan mo, address mo, contact number mo. So very straight, direct yung diretso. At sa dulo po ng ating passage, makikita natin na ang eunuch ay umuwi ng masayang-masaya. Ang magaan ng spiritual na pakiramdam nitong eunuch na ito. Okay po? So, ayan po ang context niyan. Binigay ko na po sa inyo yung pinaka parang kinapsulize na natin. Pero, basahin pa rin po natin. Okay, sabi dito verse 26. Now an angel of the Lord said to Philip, si Philip po ay pangalawang deacon ng Church of Jerusalem. Siya po si Philip, the evangelist. Go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out on his way. He met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means Queen of Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. And on his way home, was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. This passage of scripture, the eunuch was reading. Ito po yung binabasa ng eunuch. He was led like a sheep to the slaughter,
and as a lamb before its shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, "Tell me, who is the prophet talking about? Himself or someone else?" Then Philip began with the very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and eunuch went down into water, and Philip baptized him. When they came out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way, was rejoicing. So ito po yung mga pinagpalang salita ng ating Panginoon. At tayo po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, napakahalaga po na very fresh at hindi talaga nawawala o hindi natin nakakalimutan sa ating alaala kung kailan tayo nakaranas ng talagang pagliligtas ng Panginoon. Ayan po yung tinatawag nating spiritual birth. Yung parang masasabi mong na born again ka. Na may parang hindi maipaliwanag parang merong hindi maipaliwanag inside of you na personal na encounter mo ang Panginoon. So ang topic po natin ay tinawag ko po na an intimate salvation from a sovereign God. Sinabi ko pong intimate, meaning very private yan, very personal yan. At ito po ang question natin today. What evidence shows that this salvation is intimate? Bakit po natin nasabi na ito pong kaligtasan na pinaramdam ng Panginoon dito sa Ethiopian eunuch na ito ay very special, very intimate? Ano po ba ang mga pruwiba at ebidensya? Nasasagutin din naman po ng ating passage. Okay, so number 1, nakita po natin dyan, Philip was sent to him by God personally. So talagang sinugo ng Diyos ang angel para ang angel ang magbigay ng instruction kay Philip. Ganyan po ka-special itong eunuch na to. Basahin po natin sa verse 26. Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem." So makikita po natin doon sa unang portion, sabi diyan. Now an angel. So ito po yung sinasabi ko kanina na divine leading kay Philip. So sa 27, so he started out. Nababasa niyo po ba? Nababasa niyo po? Sa bandang likod. 27, so he started out on his way. He met an Ethiopian eunuch. Ito na po yung pagkikita ni Philip at ng eunuch. Sa verse 29 naman, iba naman na nakipag-usap kay Philip. Sabi sa verse 26, angel. Sa verse 29, Spirit of God. Tingnan mo po yung sa verse 29. The Spirit told Philip, "Go to the chariot and stay near it." Ang sabi ng Holy Spirit kay Philip, "Go." Pumunta ka sa chariot. During their time, ang chariot po ay para lang talaga sa mga high officials. So kung pipicture out nyo po sa isip nyo yung chariot, ito po yung parang kalesa na hinihilan ng 2 kabayo. So ano po yung nakakasakay dyan? High officials lang po nakakasakay dyan. Okay, sabi doon, "Go to that chariot, Philip." Ang sabi ng Holy Spirit, "and stay near it." Lapitan mo. So makikita natin ang intention ng Panginoon na abutin itong eunuch in a very special way. In fact, mga kapatid, nakita natin na ang pinadala niya talaga ay diakono, deacon, si Philip, second deacon ng Church of Jerusalem. So pangalawa, Philip explained the scripture in his own chariot na makikita po natin sa verse 30 to 35. So mga kapatid, hindi lang pala sila basta nag-usap sa tabing kalsada, hindi lang kung saan-saan, hindi lang sa garden, hindi lang sila basta humanap ng isang upuan, kundi pinapanik ng eunuch si Philip sa kanyang chariot at doon mismo sa loob ng chariot na ipahayag ni Philip ang mga salita ng Diyos. Tignan niyo po yung sabi sa verse 30 to 35. Verse 30, "Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet." So mga kapatid, meron na palang preliminaries na ginagawa ang Diyos. Nagbabasa na pala to si eunuch ng Bible.
Di ba ganyan tayo dati bago talaga tayo tuloy ang maborn again, meron ng mga preliminaries. Interesado na tayo sa Word of God, parang hindi na tayo zero. Hindi na tayo zero. Okay? So nagtanong si Philip, do you understand what you are reading? Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ni Philip, sabi ng eunuch. Sabi ng eunuch, how can I? Paano ko maiintindihan? Unless someone explain it to me, maliban may magpaliwanag sa akin. At eto na po, so he invited Philip to come up, pinaakyat niya sa loob ng chariot and sit with him. Amen po. At sa verse 35, makikita natin, then Philip began with the very passage of Scripture and told him the good news about Jesus Christ. So mga kapatid, nakita natin na talagang ready na yung eunuch, na siya ay ililigtas talaga spiritually ng ating Panginoon. And kung ilalapat po natin, tayo po bilang isang church ay hindi po tayo tumitigil o hindi nawawala sa ating mandate na tayo po ay makapag-evangelize. Amen po. And minsan ganito yung ganito yung mga masarap na response ng tao every time na mag-share tayo ng word of God. Yung talagang mararamdaman mo na open siya, 'di ba? Sa mga nag-evangelize, mararamdaman mo na open siya. Yung ang tanong niya paano ko maliligtas? Paano ako pupunta sa langit? Ano bang kailangan kong ano bang hadlang para hindi ako makapunta sa langit? Pag ganyan po yung mga response ng tao sa atin, ang sarap po sa pakiramdam. Amen po. Hindi yung, 'di ba? Of course, makakaranas tayo ng rejection, pero sometimes masarap din makaramdam ng ganito, 'di ba? Habang nag-street evangelism tayo, yung talagang open na open siya. Just like ito pong eunuch na ito. Kumbaga, nakasalansan na. 'Di ba? Una, pinadala ng Diyos si Philip. Pangalawa, sa mismong chariot, pinaakyat niya. At pinaliwanag ni Philip ang salita ng Diyos. Pangatlo, Philip baptized him alone. Makikita po natin sa verse 36 to 39. On verse 36, makikitaan po natin ang eunuch na talagang nagkaroon siya ng enlightenment sa Word of God. And I believe Philip explained it well dahil after na maipaliwanag ni Philip ang gospel, nagkaroon ang eunuch ng matinding conviction. Talagang passionate. Tignan niyo po yung verse 36. As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, "Look, tignan mo, here is water. Ayun ang tubig. What can stand in the way of my being baptized?" Ano ba ang hadlang? Sabi ng eunuch, ano bang hadlang para ako'y mabaptize? Very passionate, may conviction talaga. Amen? So sana po nakikita natin yon sa verse 36. And sabi sa 38, and he gave orders to stop the chariot. Leadership pa rin. Then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. So nabaptize na. And after mabaptize, makikita po natin sa verse 39 ang miracle ng Panginoon. Tingnan niyo po itong miracle. Ito pong miracle na to, ang himala, nagsisimbolize na totoo talaga yung kaligtasan ng eunuch. Spiritual na kaligtasan. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Tignan niyo po, suddenly took Philip away and the eunuch did not see him again. So, after mabaptize, paglingon ng eunuch, wala na si Philip. Diba, imagine, kausap mo, pinaakyat mo pa sa chariot mo, nag-share ng Word of God, binaptize ka, and then all of a sudden, wala. Diba, sa panahon po natin, horror yan. Kwentuhang horror po yan papasok katulad ng Black Lady. Hindi po kayo makarelate. Meaning, ang point ko po ay, di ba, kung sa panahon natin ito mangyayari, kausap mo, pinaakyat mo sa chariot, kasama mo kanina pa, and then pagtingon mo, nawala. Di ba? Sa atin po, talagang magtataka ka, kwentuhang papasok yan sa kwentuhang horror. Di ba? Pero ang ginawa po ng eunuch, sabi diyan, but went, ito na po yung dulo ng text, but went on his way rejoicing. Masayang-masaya siya.
Alam niyo po mga kapuso, kapamilya, kapatid, unang bunga ng spiritual na kaligtasan ay kaligayahan. Amen po. Amen po ba yun? Kaligayahan na parang, sabi ko nga kanina, parang hindi mo maipaliwanag inside of you. Talagang mararamdaman mo na may nagbago from darkness to light. Talagang mararamdaman po natin yan. So, on my summary, napakabilis. Tama si Brother Dennis, 15 minutes. On my summary, ito po. Salvation is the greatest thing that will ever happen to a man. Para sa akin, mga kapatid, ang salvation po, ang dakilang bagay na pwedeng mangyari sa isang tao. Amen po ba? Hindi sa achievements mo sa buhay, hindi sa nagkaroon ka ng 10 bahay sa Ayala. Hindi po yan. Hindi po yung makapunta ka sa maraming, o nalibot mo na yung buong mundo, hindi po yan ang greatest thing. Ang greatest thing po ay yung makilala natin ang ating Panginoon. Amen po? The greatest thing na dapat mangyari sa buhay mo is to have your salvation. Paano? Ito po ang aking recommendation. Number 1, let Jesus Christ come into your life. Wala pong iba. Ayan ang una. Let Jesus Christ come into your life. Buksan mo, papasukin ako. Di ba? Yan po ang number 1. Papasukin natin si Jesus Christ sa ating puso at buhay. Remember po, ang salvation ay hindi nabibigay ng kahit sino. Di ba? Tingnan niyo po yung sabi sa John 14:6. Jesus answered, si Lord na po ang nagsasalita dito si Jesus Christ po mismo. I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang kahit sino, wala. Never na may makakalapit sa Ama except through Jesus Christ, kung hindi ka dadaan sa Kanya. Amen po ba? Lagi nating naririnig tong verse na to, parang sobrang gasgas na. Pero, ang napakahalaga po dito ay naiintindihan natin. Di ba? Jesus answered, I am the way. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father except through me. Napakaganda po na talaga natin to sa ulo natin. At talagang pag tayo po ay may Kristo na sa puso, katulad ng Ethiopian eunuch, masaya ang buhay. Amen po? Katulad ng Ethiopian eunuch, umuwi siyang masayang-masaya. At bilang Kristiyano, di ba, tayo po kahit maraming trials, maraming pagsubok, pag may Jesus Christ ka, masaya ka. Talagang napagtatagumpayan. Kahit ubos na yung credit kahit ubos na yung credit limit mo. Di ba? Pag may Jesus Christ ka, masaya pa din dahil may faith ka, God always provide. Amen po. Kahit parang pasan mo na yung mundo, marami kang bills na kailangan bayaran, di ba? Andiyan na yung nakikita mo na yung magkapatid. Kilala niyo po yung magkapatid? Si Judith, tsaka si Credit. Di ba? Pag may salvation ka, it always gives you joy. Dahil surely, God will sustain you. Amen po ba? So, ayun po ang number 1, aking recommendation sa umaga pong ito. Let Jesus Christ come into your life. Tanggapin mo siya. Papasukin mo. Number 2, be a Philip. Be a Philip, mga kapatid. Share the gospel to others. Alam niyo po, God is still in the business of saving sinners. Hindi po tumitigil ang Diyos.
Ayan po talaga ang prinsipyo ng Diyos. Hindi po siya tumitigil sa pagliligtas. At kailangan ng Diyos, ang mga believers, mga sundalo niya, kailangan niya ang kanyang mga Pilipe para mag-share ng Word of God. At tayo po yun. Amen? Lahat nga po ng may salvation, magsabing Amen. Lahat nga po ng may salvation, magsabing Amen. Then, you are mandated to share the gospel. Amen po. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa manugang mo, sa best friend mo, at syempre, lalong-lalo na sa mga sinners outside. We should preach. We should share the gospel. Kung mapapansin po natin, ang mundo talagang pasama na ng pasama. Mapapansin niyo po yan. Dati sa balita, medyo cute-cute pa yung mga naririnig natin di ba? Mga awayan lang ng network yan simpleng away lang ng GMA at ABS-CBN yan. Ayun lang yung mga nababalitaan natin. Pero, ngayon po ang korupsyon, lantaran. Di ba? Nabanggit kanina, yung minor de edad, inasar lang daw siya na, ewan ko kung totoo, inasar lang daw siya na parang leche plan yung buhok niya na maril na, look at that. 15 years old, hindi nga mukhang 15 Sorry Di ba? Talagang mamang-mama na. Akala ko nga, army na, 33 years old na Pero 15 years old, di ba? Ganun lang kasimple, 15 years old. At ang matindi, di ba, Charmaine, sa loob pa ng school. Sa loob pa ng school na Marel, tignan niyo po. Tignan niyo po ang mundo ngayon. Isa pa, nabanggit kanina ni Pastor Vic, di ba, yung dito naman yata sa Cavite. Tama ba? Yung babae na naksak. Step, yung babae na naksak. Anong grade? Grade 7, tama ba? Grade 8. Pero kahit grade 8 yun di ba? Tingnan niyo po kung gaano, sabi ni Steph, di ako mananaksak. Tingnan niyo po kung gaano ka-corrupted ang mundo. Di ba? Meron pa, sa balita din, kaka-Facebook ko to Yung anak, hindi binigyan ng pera ng nanay, pinatay. Buti ako, binibigyan ako. Say, binibigyan ka? Buti. Ang point ko po, mga kapatid, papunta na talaga sa distraction ng mundo. Di ba? Ang solusyon nila napaka-simple. Dagdagan ng guidance counselor, mandatory inspection, dami-dami. Di ba? Ang dami-dami nilang naisip na solusyon. Pero, wala silang solusyon na naisip na magturo ng Christian living sa mga school. Tama po? Hindi nila alam ang totoong solusyon. Wala silang idea na ang kailangan talaga ng kabataan ngayon ay the Lord Jesus Christ. Diba? Pag nasa loob na ng kulungan, nakulong na, yung namaril at nanaksak, tsaka palang mag-aaral ng Word of God. Dito sa labas, hindi. Diba? Parang mali. Diba? Pero kung dito pa lang sa labas, you read your Bible, we share the gospel, you surrender to God, hindi ka naaabot sa loob, sa oblo. Hindi ka naaabot sa oblo. Amen po. So, praise God. Next week, meron tayong youth fellowship. Take natin yung opportunity. So, ang punto ko po, mga kapatid, ay huwag tayong titigil sa pag-share ng Word of God. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng gospel. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng gospel of Jesus Christ. Kahit gaano katigas ang puso mo, kahit gaano ka kasuwail, gaano tayo kapasaway, di ba? The gospel of Jesus Christ can break it. Kayang-kaya tayong palambutin ng Diyos. Di ba? Amen po?
So sana po nagkakaisa tayo doon at ayan po ang resulta na ang Word of God is very powerful. Bigyan nga po natin si Lord ng malakas na palakpak. Okay? That's it. Salamat po sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng matinding Bible study. At sana po naintindihan natin ang istorya ng Ethiopian eunuch na sa pamamagitan ni Philip ay naligtas through the divine leading of the Lord. Di ba? Imagine, angel at saka Spirit of God na ang nagpadala sa kanya. Then, all of a sudden, nawala siya. So look at that divine leading ng Panginoon sa kanya. So sana meron po tayong nakuwang spiritual gems, mga kapatid, kapamilya, kasama. Dahil ayan po ang spiritual gems na yan ang magiging daan para mas maging deeper ang relationship natin sa ating Panginoon. Maging deeper lalo ang commitment natin sa ating Panginoon. So let's end up sa isang song. Invite ko po kayong lahat na tumayo. Let's end up sa isang song. This song will reinforce lahat ng pinag-aralan natin. And gamitin natin itong song na ito para mag-reflect at salaminin ang ating mga sarili. Kung sa puntong to ng buhay natin ngayon, mga kapatid, you feel alone, feeling mo nag-iisa ka, bugbog ka sa problema, hindi na mahimbing ang tulog mo dahil isip ka ng isip, balisa ka. This is the perfect time para malaman mong ang nag-iisang kailangan mo, unang-unang dapat mong gawin, is to accept Jesus Christ in your life. Let's sing this song, mga kapatid. At namnamin po natin bawat lyrics ng song. Dito na rin po tayo mag-e-end. Let's sing this song. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong langit at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Let's reflect this song. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Yes, Lord.
Let's whisper a short prayer. Dear Lord, today, hindi ka po namin minimenos, Lord. Thank you po sa iyong mga salita na tumanim sa amin, na enlighten kami, Lord, today. And naramdaman namin na talagang napakahalaga ng iyong pong mga salita. Andito kami, Lord, humihingi ng kapatawaran, naglalagak sa inyo ng pananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, na pumasok ka sa aming mga puso. Andito po kami, binubuksan ang aming puso, ang isip. Pinapapasok ka, Lord. Dahil nalaman namin today, ang unang-una na dapat namin gawin ay tanggapin ka. Para magkaroon kami ng buhay na masaya. Para talagang maging pagpapala kami sa iba. Please come to our life, Lord. Ini-invite ka namin sa umaga po ito. Salamat po sa iyong salita na narinig namin. At kami po ay masayang-masaya na narinig namin ito. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na ako po ay ginamit nyo at nakapag-share ng gospel sa aming po church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone, please say Amen. Kantahin po natin ulit yung chorus. Ang laban ng gabi. Yes, let's sing aloud. At nilalim sa buhay mo. Siya noon, bukas ngayon. Sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po. God bless everyone.